Sa Panginoon, ang tunay na tagumpay, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po nahihiwalay sa kautusan. Doon matatawag mo lang ang isang tagumpay kapag nagawa mo siya ng tama sang-ayon sa pamamaraan ng Diyos. Aanhin mo yung success mo kung marami ka naman tinatapakang tao, marami ka namang disgrasyang tao, marami kang nasirang prinsipyo. So, ang point dito is, the success na gusto ng Diyos sa atin is always sa kung ano yung mga provisions na inilagay niya. Panatamo mo isang bagay na nagtagumpay ka at hindi yan sang-ayon sa paraan ng Diyos, hindi yan galing sa Panginoon. Yan ang pinakasimple na dyan. Kasi ang success ng Panginoon is always according to His standards. Pag nagtagumpay ka sa isang bagay at hindi yan sa paraan ng Diyos, let's say, nakapasa ka sa exam, pero ang reality naman talaga, nangopya ka, o kaya nag-odigo ka, hindi yung paraan ng Diyos. Narinig ko pa nga si Pastor Corino si Ate nagsabi nun, na hindi ka nag-review ng gabi, tapos mag-pray ka ng umaga na ikaw ay ipasa ng Panginoon. Hindi tinuruan pa yung Holy Spirit na mag-cheat para sa iyo. So, always remember mga kapatid, success is matatawag mo success kapag ito isang ayon sa paraan ng Diyos. Sabi nga sa awit 1, chapter 1 verses 1 to 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay araw at gabi. Siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Anumang kanyang gawin ay giginhawa. Di ba? Tagumpay ang pinakang point nun. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, nandun ka. Hindi ka lumalayo o lumalabas sa kautusan ng Panginoon. Ang tunay na kaginhawahan at tagumpay ay nasusumpungan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung gusto po natin ng tunay na success sa buhay, lagi po tayong mag-rely sa kautusan ng Panginoon.